Okay, hello. Kumusta kayo? Tagal ko hindi naka-vlog. Story time. So nandito ako ngayon sa sa isang exclusive subdivision sa Makati. Ano naman ang relate nito dun sa story time ko sa inyo? I-share ko lang sa inyo yung one time na nagda-drive ako, kasama ko yung isa kong anak na si Sulaika. Lang ko nasa White Plains kami noon eh. So syempre maraming malalaking bahay doon, meron kami mga nadadaanan na for rent. Tapos yung anak ko, niloko ko lang siya, parang binibiro ko siya na sabi ko, may nadaanan kami isang malaking bahay na may nakasulat na for rent. Tapos niloko ko siya, sabi ko sa kanya, anak, lilipat na tayo sa bahay na yan. Alam niyo kung ano reaction niya? Sinagot niya kaagad sa akin, talaga pa, lilipat na tayo dyan sa bahay na yan. Alam mo yun, tapos alam mo yun, ako na-struck ako dun sa sinagot niya na yon. Sobrang nagulat ako na walang hesitation, walang doubt. As in talagang completely naniwala lang siya na lilipat na kami doon. Hindi niya ako sinabihan na, pa nagbibiro ka ba? Pa nagloloko ka ba? O kaya, pa sigurado ka ba lilipat na tayo dyan? Kaya mo bang bayaran yung upa niyan? O kaya, pa may pera ka ba para pambayad sa upa na yan? Alam mo, ang daming pwedeng idahilan para hindi paniwalaan yung biro ko na yon. Pero kahit isa dun, wala siyang binanggit. Ang ginawa niya lang talaga, nung sinabi kong lilipat kami doon, completely naniwala lang siya, all out. By faith naniwala siya. Ngayon, ano naman ang relate nito dun sa spiritual life natin? Ang relate nito sa spiritual life natin, di ba? Kung matatandaan nyo, may kinwento dun si Jesus guys sa Bible na hindi daw tayo makaka-enter dun sa kingdom niya pag yung faith natin hindi naging kagaya nung sa bata na faith. So ano ibig sabihin nun, di ba? Yung faith ng bata hindi nagdududa. Yung faith ng bata walang limit. Yung faith ng bata napakalaki. Talagang hindi nila kina-question. Pag pinangakuan mo sila, pag may sinabi ka sa kanila, papaniwalaan na nila yon agad-agad. Kaya di ba minsan pag yung anak mo sinabihan mo na, bibilang kita ng laruan, he or she will hold on to that promise na bibilang mo siya ng laruan. O kaya pag sinabihan mo papasalubungan mo siya, aasahan talaga nila yung pasalubong na yon. Siguro sa atin din, mga Christian, siguro dapat ganun din yung yung attitude natin na pag kami pinangako or meron tayong pinagpray kagad, yung attitude natin, yung expectation natin kay God na tutuparin ni God yun, walang duda, tutuparin ni God yun, walang doubt. Actually, nung ginawa yun ng anak ko, yung ganun yung naging reaction niya, sa totoo lang natahimik ako tas medyo nanliit ako kasi nung time na yun, as in, sobrang hindi ko alam kung ano ba yan, yung suntok sa buwan, yung paniniwala ko na magbiro akong ganun. As in, kahit ngayon never in my lifetime na naiisipin ko magkakaroon ako ng capacity na makalipat sa ganitong klaseng subdivision or sa ganung klaseng bahay, sa ganung kalaking bahay. Kasi wala talaga akong wala talaga akong maisip na paraan paano ako makakakita ng ganung kalaking pera para makalipat sa ganung bahay. Pero yun ang prayer ko. Yun din ang prayer ko sa mga nanonood. Pagpe-pray ko lang kayo, Lord, I pray na sana sa lahat ng nanonood ngayon mag-subscribe at mag-like sila sa channel ko. And also I pray, Lord, na continually, Lord, i-bless nyo yung works ng hands nila. Continually, Lord, gamitin nyo silang maging channel ng blessing sa ibang tao. We pray, Lord, na bless them more and more and abundantly, Lord God, na hindi sila magkakaroon ng shortage at hindi nila maka-question yung faith nila. Pagkus, Lord God, lalo nyo pang i-increase yung faith nila at i-increase nyo pa yung capacity nila to earn so that they will be a blessing sa people, sa mga taong nakapaligid sa kanila at sa pamilya nila, Panginoon. Maraming salamat po. Jesus' mighty name. Amen. Bye, story time.